since inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Go! So, ayun lang mga ka-old school. Pakinggan natin kung ano sinasabi na itong mga napaka-bright. Ang hirap. Pag wala raw alam. Napakahirap magpaliwanag. So, pakinggan natin kung ano ang gustong ipahiwatig na nag-iisang reyna ng katangahan na si Yusek Claire Castro. Tara! First question, Ms. Claire Pardilla from PTV4. Magandang hapon po, Yusek. Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 60 trillion pesos ang utang, pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. Napakabait naman ng reporter. Thank you po. Mano po. Utaragis. Parang hindi kayo mga journalist ngayon ha. Parang may kinakatakutan at sinasamba kayo ha. Kung magpasalamat naman. Parang sila ang nagbibigay ng pagkain sa inyong mga mesa. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Ayop na kasabihan yan. Grabe, parang nagkiba bigla yung kasabihan. Para lang bang ang naglalakad na matulin kung dumumi sa salawan? Tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Yan! Diyan nyo nililin lang ang taong bayan. Yes! Dumagdag ng halos 6 na trilyon ang pagkakautang ng Pilipinas nung panahon ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit? Dahil sa pandemya, sa COVID. At ang maganda pa dito, maraming buhay ang nailigtas. Damang-dama at kitang-kita ng mga Pilipino ang pagkalinga, ang pagmamalasakit ng dating administrasyon. At bukod pa dyan, pumasok tayo sa golden age ng infrastructure. Build, build, build. Kitang-kita ng mga Pilipino kung gaano karaming infrastructure ang itinatayo. Grabe naman. Maraming ang naiutang, pero sa kapakanan naman ng mga Pilipino. Grabe naman, Auntie Claire. Tama nga, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, walang alam. Hanep, ikaw, ano ang alam mo? May alam ka, pero nagpapakatanga tayo. O, ituloy natin. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang. Yung Pangulo daw, inaayos, pinapataas at talagang pilit lahat ginagawa para tumaas ang ekonomiya. Anak ng bato ka sa manok. Hoy, kung ang ekonomiya ay tumataas, walang Pilipino na majority ang nagugutom. Sumisigaw sa kagutuman, sa kahirapan. Dahil sa dami na ng korap, ano nangyayari sa bansa? Imbis na paahon, grabe ang pagkalubog natin. Hanep, ganyan-ganyan, talaga kapag hindi mo ramdam ang tunay na sitwasyon sa ibaba.
para po maiwasan na natin ang pag-utang ng malaki at although ang gusto ng Pangulo talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa Kamuntik mo lang sabihin na ayaw ng Pangulo ng utang. Biglang sabi mo, ayaw niya ng malaking pagkakautang. Hanep, magtatatlong taon pa lang kayo. Halos 3 trilyon ang naidagdag sa pagkakautang. 3 trilyon! Pero walang proyekto at wala ang taong bayan na nararamdaman o nakikita man lang na infrastructure. Lahat ng ginagawa nyo, puro programa. Puro programa na ginagawa nyong walang dangal ang mga Pilipino. Nagmamalimos. Pumipila sa init, sa ulan. Yung iba nga nagbubuwis pa ng buhay para sa kakarampot na ayuda nakabayaran sa kanilang dangal. Samantalang ang mga kasabwat nyo, grabe, busog na ang bulsa, ang tiyan, nagmamantika ang bibig, dumidila pa ng puwet ng mga amo na akala mo naman sa kanila galing ang pera. Oo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dating Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Ganun pa rin talaga. Lalabas pa rin sa bibig nyo na kailangan nyo ng pondo. Ang masakit nga, yung mga gaanga natin, yung taon-taon nating budget, nauubos ng walang katuturan. Napupunta sa AKAP, TUPAD, AIX, 4-piece. Tapos, yung mga ahensya na may sobra, kinukuhanan nyo pa. Para sa kalusugan, ilalagay nyo sa kalsada. Hanep. Tapos, umuutang kayo sa ibang bansa. Katulad nga nung sinabi ng Associate Justice dyan sa Supreme Court, may budget na from South Korea. Saan nyo dinala? Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, yun ay sa papel. It means, inamin niya na mayroong papel. May receipt. May patunay na maganda. Diyan nyo nga niloloko ang taong bayan. Sa papel, sa resibo. Sa balita? Sino nagbabalita? Yung mga mainstream na walang ginawa kundi magpabayad, manloko at itago ang katotohanan? Resibo, papel. Sa madaling salita, datos, data. Ang datos naman, napakadaling gawin yan. Kahit sa loob ng air condition na opisina ng mga sekretary, yusek, asek. Pero hindi nila naman talaga pinupuntahan yung mga nasa ibaba o yung poorest of the poor. Umaasa lang sila sa kanilang mga report, sa mga datos. Parang ano lang yan inflation. Sinasabi nyo, bumaba, pero hindi naman nararamdaman ng taong bayan ang pagbaba ng presyo ng bilihin. Ang kriminalidad na pinagmamalaking bumaba. Pero ang mga matitinong Pilipino, takot lumabas at maglakad sa gabi. Kung magpapaniwala tayo sa datos sa papel, baka sumobra ng napakalinis ng administrasyon na to. Kaya ikaw, Auntie Claire, tama nga sinabi mo, mahirap turuan ang mangmang at lalong-lalo na ang walang alam.